Alam mo ba yung realidad ng buhay? Hindi lahat ng masipag ay agad umaasenso. Hindi lahat ng mabait ay naiintindihan. At hindi lahat ng nagsusumikap ay napapansin agad. Lahat tayo gusto ng maayos na buhay. Mas magandang trabaho, mas malaking kita, at yung araw na hindi na tayo nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad ng bills bukas. Pero sa totoo lang, hindi yun madali kasi gigising ka ng maaga kahit pagod ka pa sa kahapon. Kasi wala namang ibang gagawa niyan kundi ikaw. Minsan, kahit anong effort mo, hindi ka pa rin napapansin. Kahit gaano ka kabait, may mga taong mamaliitin ka pa rin sa ginagawa mo. Masakit, pero yan ang realidad. At doon sinusukat ang tibay mo. Kung kaya mo bang maging tapat kahit walang nakatingin. At kung kaya mong maghintay kahit parang ang bagal ng sagot ni Lord. Pero ito ang tandaan mo. Ang trabaho mo ay hindi lang trabaho. Ito ay pagsasanay ng Diyos sa iyo. Bago ka niya iangat, tinitingnan niya muna kung marunong ka bang magtiwala, magpursigi at maghintay ng may pananampalataya. Kung pagod ka na pero patuloy ka pa rin, kung umiiyak ka na sa stress pero hindi mo pa rin kayang sumuko at ginagawa mo pa rin ang tama kahit walang nakakakita. Sabi nga sa Proverbs 22 verse 29, nakikita mo ba ang taong masipag sa kanyang gawain? Siya'y maglilingkod sa harap ng mga hari. Ibig sabihin, kahit hindi mo pa nakikita ngayon ang bunga ng lahat ng sakripisyo mo, darating din ang araw na itatayo ka ni Lord sa lugar na hindi mo akalaing iyong mararating. Hindi mo kailangang ipilit o ipagsigawan dahil kapag si Lord ang nagbukas ng pintuan, walang sino man ang makapagsasara nito. Ang excellence ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa puso mong tapat kahit walang palakpak. Excellence is yung gumigising ka araw-araw kahit pagod ka pa. Yung inaayos mo pa rin ang trabaho mo kahit walang nakakakita. Yung ginagawa mo ng buong puso kahit walang papuri. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Ang Diyos mismo ay marunong pumansin ng tahimik. Baka ngayon, tahimik ka lang, pero sa langit, nakatala lahat ng ginagawa mo. Bawat pawis, bawat luha, bawat pagtitiis, lahat yan, alam ni Lord. Kaya huwag kang manghinawa. Ang mga pintuang gusto mong pasukin ngayon, baka hindi pa oras. Pero tandaan mo, kapag si Lord ang nagbukas, walang makapagsasara. Hindi lahat ng magaling ay umaasenso, pero lahat ng may disiplina ay umaangat. Ang daming gustong magbago, magpapayat, mag-ipon, magnegosyo, maging consistent kay Lord, pero sa gitna ng hirap ay bumibitaw agad. Mas madali kasing maging excited kaysa maging consistent. Ang excellence ay hindi yung minsan mong ginawang maganda. Ito yung araw-araw mong pinipiling gawin ng tama. Kahit pagod ka, kahit walang nakakakita, kahit walang papuri. Dahil ang tunay na excellence ay habit ng pusong matatag. At kapag sinabayan mo ito ng pananampalataya, handa ka na sa mga pintuang bubuksan ni Lord para sa iyo. Alam mo, sa panahon ngayon, ang daming tao ang agad tumitingin sa laki ng sweldo bago pa man magsimula. Kapag maliit, nawawalan na ng gana. Kapag mababa ang sahod, nagrereklamo agad. Pero hindi nila alam
sa maliliit nagsisimula ang malaki. Ang bawat tagumpay ay may maliit na simula. At madalas, yung maliit na simula, iyan mismo ang ginagamit ni Lord para hubugin ang puso mo bago kanya iangat. Kaya sa mga naghahanap ng trabaho, sa mga bagong empleyado, sa mga OFW at breadwinners na minsang naiiyak na sa pagod, ito ang gusto kong sabihin sa iyo. Huwag mong tingnan sa umpisa ang maliit na sahod. Huwag mong maliitin ang simpleng trabaho. Dahil hindi ang laki ng sahod ang sukatan ng tagumpay, kundi ang laki ng puso mong magtrabaho ng tapat. Marami pa ang nagrereklamo kapag maliit lang ang kinikita. Pero hindi nila alam na sa maliit, doon nagsisimula ang mga matatag. Kasi yung maliit na sahod ngayon, kapag pinagbutihan mo, pinagpasensyahan mo, at binigyan mo ng puso, yung maliit na kita na yan, magiging tulay ng pag-angat mo bukas. Si Lord kasi hindi lang sa galing mo tumitingin. Tinitingnan niya kung gaano ka katapat. At kapag nakita niya na handa ka na, siya mismo ang mag-aangat sa iyo sa tamang panahon. Isa pa, ang daming tao ngayon ang nagtatrabaho pero kulang sa sigla. Bakit? Kasi pera lang ang tingin sa trabaho. Pero ang trabaho na ginagawa mo ng may puso ay daan para ipakita ni Lord ang kanyang biyaya. Kung gusto mong umangat, wag lang pera ang gawin mong motivation. Gawin mo itong misyon. Ang totoo, may mga tao nga na malaki ang kita. Pero pagod na pagod, walang kapayapaan at minsan nawawala sa direksyon. Pero may mga tao na simple lang, pero puno ng galak at respeto sa sarili. Kasi alam nilang bawat gawain nila ay alay kay Lord. Kaya kung maliit pa ang kita mo ngayon, wag mong ikahiya. Magpasalamat ka kasi may pagkakataon ka pang magpakatapat. At kapag nakita ni Lord na handa ka na, bubuksan niya ang pintuan dati mo nang ipinagdarasal. Hindi mo kailangang malaking sweldo para maging matagumpay. Ang tunay na success ay yung may kapayapaan sa puso, respeto sa sarili at biyayang galing sa Diyos. Kung si Lord ang dahilan ng ginagawa mo, hindi ka madaling mapagod, mainggit o sumuko. Kasi alam mong kahit maliit lang ang ginagawa mo, may saysay ito sa langit. Kapag ang trabaho mo ay ginawa mong worship, ang araw-araw mong ginagawa ay magiging ministry. Kahit tahimik, kahit simple, may epekto. Hindi mo na kailangan ng spotlight. Hindi mo na kailangan ng palakpak. Ang kailangan mo lang ay puso. Puso na handang maglingkod kahit walang kapalit. At sa oras na dumating ang tagumpay, huwag mong kalimutan kung saan ka nagsimula. Sabi nga, stay humble when God lifts you because your humility is your own crown. Huminga ka. Sabihin mo, hindi sayang ang ginagawa ko. May Diyos na nakakaintindi ng pagod ko. I will work with excellence. God will open doors for me. Huwag mong madaliin ang proseso. Huwag makipagkumpetensya. Sa panahon ni Lord, ang pintuang para sa iyo ay bubukas. Magpatuloy, maglingkod ng may puso at maniwala. When you work with excellence, God opens doors. Halina tayo'y manalangin. Panginoon, salamat sa lakas, sa kakayahan at sa biyayang araw-araw. Kapag napapagod at hindi napapansin, paalalahanan mo ako na nakikita mo ako. Turuan mo akong maging tapat, disiplinado
at may malasakit sa bawat gawain. Palitan mo ang reklamo ng pasasalamat, ang takot ng pananampalataya. At sa oras na handa na ako, buksan mo ang pintuang para sa akin. Yung pintuang walang sinumang makapagsasara. Sa pangalan ni Jesus. Amen.